pagsabog ng lagim sa mga tao, maging sa mga buo na tulad ng isang isla. Saan nagmula ang isang halimaw? Narito ang unang bahagi ng nakapanganisang panalibong kwento tampok sa linggong ito na pinamagatang Halimaw sa Isla. Sa isa na naman, Gabi ng Naging. Andrew. Oh. Nagre-ring ang cellphone mo. Ha? Nagre-ring ang cellphone mo. Sagutin mo na. Teka. Sino naman kaya itong tumatawag sa akin sa ganitong kalima ng gabi? Si Uncle Ayong pala. Ha? Iyong tiyuhin mong taga-Visaya? Iyong nagpunta ka mo dun sa isla ng mga ninuno nyo sa Mindanao? Oo. Baka nandun na siya sa isla. Kung saan usapan namin magkikita doon. Teka, sasagutin ko lang, ha? Hello? Hello? Uncle Ayong? Bakit bigla ka natigilan, Andrew? Myra, may umuungol sa cellphone ng uncle kong tumawag sa akin. Ha? Parang ungol ng isang halimaw. Halimaw? Oh, Andrew, nakakaisang shot ka pa lang ha. Hindi ako nagbibiro, Rhea. Oo, matagal na tayong magkatropa, kaya kabisado kita. Hindi ka joker o prangkista. Pero, hindi ka ba paniwala yung sinabi mo? Totoo yung sinabi ko. Totoong ungol ng isang halimaw yung narinig mo kagabi sa cellphone ng tiyuhin mo? Kaya nga dumaan ako dito sa inyo para masabi ko sa'yo ang hindi ko masabi kay Myra. Alam mo namang nervyosa yun. Hindi gaya mo, buwang loob. Bihira naman sa gaya kong tibu ang may daga sa dibdib. Pero, hindi kaya binibiro ka lang ng tiyuhin mo, Pards? Seryosong tao ang uncle ko. At maliwanag ang usapan namin nung huling tumawag siya sa akin. Andrew, nabalitaan kong matagal nang abandonado ang isla ng ating mga ninuno sa Mindanao. Hindi ko alam yun, Uncle Ayong. Kaya nga tinawagan kita. Tayong dalawa na lang ang nalalabi sa angkan natin. At kung mayroong dapat magmay-ari ng isla ng ating mga ninuno, yun ay walang iba kundi tayo. Ano po bang dapat nating gawin, Uncle? Pupunta tayo sa isla. Sumangayon ako sa plano ni Uncle Rhea. Hindi lang ako nakasabay sa kanya sa pagpunta sa Mindanao dahil inasikaso ko pa yung bakasyon ko sa aking trabaho. Nakarating na kaya yung tiyuhin mo doon sa isla ng mga ninuno nyo? Malamang. Kaya dapat bumiyahe na ako patungo doon sa lalong madaling panahon. Payagan ka kaya ng asawa mo? Hindi, Andrew. Ayoko. Myra, sumangayong ka na. Oo, noong una pumayag ako sa balak mong pagpunta sa isla ng iyong mga ninuno. Pero matapos na may tumawag sa'yo gamit yung cellphone ng Uncle Ayong mo at nakarinig ka kamo ng ungol ng halimaw sa telepono, aba, hindi na kita papayagan. Pero Myra... Baka may halimaw sa isla ng iyong mga ninuno. Nakakapangilabot na halimaw na baka pumatay sa'yo. Andrew, huwag kang magproblema. Naging bingi na si Myra sa kahit anong paliwanag ko sa kanya, Rhea. Kaya parang gusto kong mag-inuman ulit tayo. Ay, ako nang bahalang kumumbinsi doon sa misis mo. Sana nga, mapasangayan mo siya na payagan ako magpunta sa isla na aming mga ninuno. Bakit hindi?
mag-best friend kaming dalawa. Tsaka, di ako naniniwala sa halimaw, ano? Kahit na ako. Malamang, yung narinig mong ungol na tila halimaw doon sa cellphone ng uncle mo, ugong lang yun nung malakas na hangin o ungal ng isang hayop gubat. Posible nga yun. Ang pinagtataka ko lang, bakit hindi na kamo sumasagot sa mga tawag at text mo yung uncle mo? Yan nga ang hindi ko maintindihan. Kabisado ko malakas ang loob ng uncle ko. Wala yung kinatatakutan. Naalala ko pa nga yung sinabi niya sa akin. Na? Napabalitang mga mangkukulam ang mga ninuno nating nakatira sa isla, Andrew. Pero hindi ako naniniwala doon. Aalamin ko ang tunay na dahilan ng pagkamatay nila. At kapag nalaman kong may mga dapat managot sa pagkamatay ng ating mga ninuno, uusigin ko sila. Kaysa ako ng uncle ko sa balak niyang paghahanap ng katarungan sa pagkamatay ng aming mga ninuno, Rhea. Andrew, nasa likod mo lang ako kung ano man yung balak mo. Talaga? Handa akong sumama sa'yo sa isla ng mga ninuno nyo. Rhea, Myra, maging practical tayo. Kapag hindi mo pinayagan si Andrew na magpunta doon sa isla ng mga ninuno nyo, malamang merong iba magkaka-interest doon. Di ka ba manghihinayang nun? Ibang tao makikinabang sa naiwang ari-arian ng mga ninuno ng asawa mo? syempre, nakakapanghinaya nga. Oh, Pero, hindi mangyayari ang inaalala mo na baka mapahamak si Andrew. Sasamahan ko siya. okay. Sige, Rhea. Papayagan kong asawa ko na magpunta sa isla ng kanyang mga ninuno. Good. Pero sasama ako sa kanya. Sa wakas, Rhea, pagkatapos ng mahabang biyahe, nakarating din tayong tatlo sa probinsya ng kinaroroonan ng isla ng aming mga ninuno. Ay, naku. Nangalay yung likod ko, pati puwit ko, dahil sa pagkakaupo sa bus. Pero ginabi na tayo sa biyahe. Oo nga. Madilim na nga dito sa terminal ng bus. Mabuti nakapaghapunan na tayo. Mabuti pa, maghanap tayo ng pansamantalang matutuluyan. At bukas ang umaga na tayo babiyahe patungo sa isla. Andrew, Susubukan kong kontakin ulit ang uncle ko, Myra, para maipaalam ko sa kanya na nandito na tayo malapit sa isla. Sana makontak mo yung tsuhin mo, no? Yun, may narinig na akong sumagot sa kabilang linya. O sige, i-open ko ang loudspeaker ng cellphone para marinig yung pag-uusap namin ng uncle ko. Hello? Hello, uncle? Hello? ano yun? Anong ungol yung nanggagaling sa cellphone ng kausap mo? Oo nga. Parang ungol ng isang halimaw. Oh, Aling... Nanay Ima ang tawag sa akin dito sa lugar namin. Ano nga uli ang pangalan mo? ako po si Andrew. At ito namang asawa ko, si Myra. ako naman si Rhea. Best friend nila mag-asawa. Okay lang sa akin na dito sa bahay ko kayo magpalipas na magdamag. Nagsosolo naman ako rito mula nang yumao ang asawa ko noong nakaraang taon. At 2 naman ang kwarto rito sa bahay namin. Albularyo ho kayo? Sabi ng napagtanungan namin tungkol sa inyo. Oo. Panggagamot sa mga kalugar ko at taga-ibang barangay ang aking ikinabubuhay. Oo, sakto. Malapit sa dalampasigan itong bahay nyo. Malapit na po dito sa inyo ang isla ng aking mga ninuno. Kadugo ka pala ng pamilyang dating naninirahan sa Isla de la Rosa? Oo. At 2 na lamang kami ng uncle ko na nanitirang buhay sa angka namin. Uncle mo? Oo. Nauna po siya nagpunta dito sa lugar na ito. At malamang, nakarating na po siya sa isla. Bakit ho kayo napailing, Nana Ima?
Kung ako ang inyong tatanungin, hindi ko gugustuhin tumuntong sa Isla de la Rosa. Bakit naman po? Andro, ang isla na iyong mga ninuno ay kinatatakutan. Pinangingilagan ng lahat. Dahil ang islang yon ay nababalot ng sumpa. Ano? Sumpa? Ay nako, kung hindi nagkaroon ng diferensya ang motor ng bangka natin kanina, habang tayo namamalakaya at napadpad tuloy tayo rito sa dalampasigan ng isla, hindi ko gugustuhin mapunta rito. Bakit po, Mang Pio? Alam mo, hindi mo lang alam dahil dayo ka lang sa barangay namin. At kailan lang kita naging tauhan sa bangka. Bakit nga po parang pinangingilagan ng islang ito? Ay, mga mangkukulam daw kasi ang dating mga nakatira rito. Oh? At bago sila namatay, nag-iwan sila ng sumpa na sino mang tao ang tumungtong sa islang to, may mangyayari sa kanyang kakilakilabo. Dapat po pala, makaalis agad tayo rito. Talagang aalis agad tayo rito. Ngayong natapos ko na itong kupunin ang motor ng bangka. Mang Pio, Ah. may gumagalaw po sa likod ng puno sa dalampasigan. May lumalabas po sa likod ng puno. Abay, Mang Pio, kitang-kita po natin sa liwanag ng buwan. Nababalutan po ng makapal na agaw ang buong ulo at katawan niya. At para siyang hukluban na naagnas. Nakakakilawat po ang kanyang anyo at ungol. halimaw yan! Oh! Halimaw! Halimaw! Andrew? Narinig mo ba yung pinag-uusapan ng ilang mangingisda na kumalawat kagabi? Oo, Rhea. Dalawa sa mga kasama nila ang nakakita ng halimaw sa inyong isla. Shh! Pipig mo. Huwag ka maingay. Lumayo Okay. na tayo rito. Sige. Total, nakabili na tayo ng isda para sa pananghalian natin. Tana. Rhea, Oh, hindi dapat malaman ng mga taga rito na mga ninuno ko nakatira sa isla. Baka kung anong isipin nila at gawin nila sa akin. oo nga. Pinangingilagan at kinatatakutan ng marami ang isla ninyo. Mabuti na lang, hindi sumama si Myra sa pagbili natin ng mga isda. Hindi niya narinig ang usap-usapan ng mga taga rito. Kapag nalaman niya na may nakitang halimaw sa isla, baka, Malamang, mag-iya na siyang pauwi sa Maynila. ano, tuloy ba plano mong magpunta tayo sa isla? Oo naman. Tuloy yun, Rhea. Kahit na may halimaw doon? Kahit na. Yun nga isang dahilan kaya dapat tayong pumunta sa isla, di ba? Kasi baka pinatay ng halimaw ang uncle ko. Oo, huwag kang masyadong lumapit dito sa Kalan Myra at baka matilamsikan ka ng mantika. Tutulungan ko na ho kayo magprito ng mga isda, Nana Ima. Ay, naku, wag na. Kayang-kaya ko na ito. Magpahinga na lamang kayo ng mga kasama mo ron sa sala. At ako na rin na maghahanda ng pananghalian niyo. Ay, sige ho. Kayo hong bahala. Pagkakain daw ho namin ng lunch, saka kami lalakad. Myra, kung ako sa inyo, hindi na ako tutuloy sa isla ng mga ninuno ng iyong asawa. Para na rin sa inyong kabutihan, sa inyong kaligtasan. Nana Ima, May napabalita ng ilang tao na tumuntong sa islang yon. Ang nawala na lamang at sukat. totoo ho kaya yun? Malamang. Dahil maging ang mga otoridad ay nangingilag sa islang yon. Lalo ngayon na napabalitang may mga mangingisdang nakakita roong kagabi ng isang halimaw. Halimaw? Yon ang tiniyak sa akin ng isang mangingisdang nakausap ko kanina. Kapag nagtuloy kayo sa isla, para kayong nagpakamatay.
Myra, hindi ako naniniwala sa halimaw. Ako rin. Pero Andrew, Rhea, may mga mangingisdang taga rito raw ang nakakita kagabi ng halimaw dun sa isla. Maaring namalikmata lamang sila. O kaya naman guni-guni lang. Yung mga sinasabi nilang nakita nilang halimaw. At maaring tinatakot lang nila yung ibang mangingisda na lumapit doon sa isla dahil mas marami silang nahuhuling isda sa malapit dun. Malamang, gano'n na nga. Kahit na anong sabihin nyo, hindi ako tutungtong sa islang yon. Pwede naman kami na lang ni Rhea ang magpunta ron. Bahala kayo. Basta ako, hindi ako tutungtong sa isla. Kahit hindi totoong may halimaw doon, baka mamatay ako rin sa takot. Anong iniisip mo, Andrew? Rhea, bago tayo nagrenta ng bangkang dimotor, sinubukan ko uling tawagan ng uncle ko. O ano nangyari? Yun. Nagring ang cellphone niya pero wala naman sumasagot. Di kaya may nang hold up sa tiyuhin mo. At yung hold upper ang may hawak ng cellphone niya. Naisip ko na rin yun. At yung tarantadong hold upper, yun yung umuungol na parang halimaw. Nananakot. Ginagago ka. Malalaman natin yan kapag nakarating na tayo sa isla. Kapag nagkita na kami at nagkausap ng uncle ko. O malapit na tayo sa isla. O sige na, humanda ka na, Rhea. Lagi nakahandang matalas ko, no? May dala rin akong patalim. Pang protection lang kung sakali. Basta kahit anong mangyari, huwag tayo maghihiwalay. Oo naman. At hindi tayo magpapaagrabyado. Tao man siya o halimaw. Eko pong, eka lang, Nanay Ma, ano pong ginagawa nyo? Nagsasagawa ako ng ritual at orasyon, Rhea. Para maluwalhati makarating sa isla ang asawa mo at ang kanyang kasama. At makabalik sila rito nang walang masamang nangyari sa kanila. Matagal na po ba kayong nakatira sa lugar na ito? Lahiti mo akong taga rito. At dito na ako isinilang. Kung ganun, maaaring alam nyo ang gusto kong malaman. Anong... Paano po namatay ang mga ninuno ng asawa ko na nakatira sa isla? Kinatatakutan ng pamilya ng mga ninuno ng iyong asawa. Dahil pinaghinalaan silang mga kampo ng dilim. Ho? Mga mangkukulam. Kaya pinangilagan ng isla ng mga taga rito. At maging ng mga taga-ibang barangay. Pero hindi na mga takas na bilanggo. Mga takas na bilanggo? May ilang presong nakatakas sa kulungan ang nagtago sa isla. Mga kriminal walang awang pumatay sa mga ninuno ng iyong asawa. Sinaksak, tinaga, dinukot ang puso habang sila'y mga buhay pa. Biktima pala ng karumal-dumal na krimen ng mga ninuno ni Andrew. Oo. Pero bago sila nalagutan ng hininga, nagbitiw raw ng sumpa ang isa sa kanila. Sumusumpa ako. Ang sino mang tumuntong dito sa isla ay magdaranas ng kakilakilabot at isusumpa niyang siya'y isinilang. Ganon daw ang sumpang binitiwan ng isa sa mga ninuno ng asawa mo. Bago ito namatay, Myra. Yon ang sabi ng isa sa mga bilanggong nahuli ng mga pulis. Pero nasiraan ang bait. Dahil namatay sa misteryoso at malagim na paraan ang kanyang mga kasamang takas. Bilang albularya, may magagawa ho ba kayong paraan para kontrahin ang sumpa sa isla? Hello, Myra. Andrew,
Tinawagan kita dahil wala raw magagawa si Nana Ima bilang albularya para kontrahin ang sumpa sa isla ng iyong yumaong ninuno. Hindi ako naniniwala sa sumpa. Myra, huwag ka matakot. Si Rhea? Naka-loudspeaker ang cellphone, kaya naririnig ka ng kaibigan natin. Myra, walang masamang mangyayari sa amin ng asawa mo dito sa isla. Nariyan na kayo sa isla, Andrew? Kadarating lang namin. Nakadaong na dito sa dalampasigan ng bangka. Huwag kayong tutungtong sa lupa! Myra, Andrew! Sumumpa raw ang isa sa yumaong mong ninuno na may mangyayaring kakilakilabot sa sinumang taong tutungtong sa isla! iba ang duda ko, Myra. Andrew! May kung sino sinadyang magpakalat na may sumpa dito sa isla. Para matakot at mangilag dito ang lahat. Upang masulo ng sino mang nananakot na yon ang mga pakinabang o maaaring nakatagong kayamanan dito sa isla. Nana Ima, kahit to anong pigil ko, tumuntong pa rin sa isla ang asawa ko at ang kaibigan namin. Wala na tayong magagawa kundi magdasal, Myra. Para makaligtas sila sa sumpa. Diyos ko, naniniwala ho ba talaga kayo sa sumpa? Bilang albularya, naniniwala akong may kapangyarihan ang isang kampo ng dilim upang magkaroon ng bisa ang kanyang sumpa. Kahit pa nalagutan na siya ng hininga. Nanganganib kong ganun ang buhay ni na Andrew at Rhea. Sana wag mangyari ang pinangangambahan ko. Na maging biktima ang asawa mo at ang kasama niya ng halimaw sa isla. Andrew, malaki rin pala tong isla ng mga ninuno nyo. Mahigit 5 hektarya daw ito, sabi ng Uncle Ayong Korea. Oh, ang daming mga puno, oh. Iba't ibang klase. May mga prutas pa. Oh, ayun. Iba't ibang klase ng hayop gubat. Ay, ayun. Natatanaw ko na yung lumang bahay sa gitnang bahagi ng isla. Maring totoo yung duda mo. May natatagong kayamanan dito sa lugar nito. Kaya may sadyang nananakot para katakutan at pangilagan ito ng marami. Malalaman natin yan. Malalantad din sa atin ang lahat. Malalaman din natin kung sino yung pasimuno ng pananakot dito. At sino man siya, mananagot siya sa akin. Narito kaya ang tiyo mo? Malalaman natin. Oh, nandito na tayo sa harap ng lumang bahay. Bubuksan ko ng pinto. Ang daming agaw sa loob. Oo nga eh. Halika, pumasok tayo. Oh, tingnan mo yung mga kasangkapan, no? Nababalot ng agyo. Palatandaan lang yan na matagal nang walang tao nakatira sa bahay na ito. Oo nga eh. Oh. Uy, Andrew. Huh? Ano yun? May kumaluskus doon sa kagawing kanan. Rhea, alisto ka. Okay. Dapat nakahanda tayo. Ihanda natin ang patalim natin. Ayun. May kumaluskus naman doon sa gawing kaliwa. Maghiwalay muna tayo. Sa kaliwa ka. Dito naman ako sa kanan. Okay, sige. Rhea, tandaan mo, sino man sa atin na may makitang peligro, sumigaw ka agad, ha? Oo, Andrew. Hindi tayo papayag na madisgrasya. Bago tayo mapatay, tayo na munang papatay. Mga luma na yung kasangkapan sa bahay na to. Halatang mamahalin. Malamang meron nang natatagong kayamanan dito sa islang to. Oh! May kumaluskus sa likuran ko. Ano yun? Ah! Ano tong nasa likuran ko? Parang ukloban na nababalot ng agoy yung ulo at buong katawan. Parang naagnas. Kakilakilabot ang anyo niya. Ay! Halimaw! Halimaw!
Andrew, nakakakilabot yung anyo ng halimaw. Baka naman guni-guni mo lang yun, Rhea. Hindi! Totoong sinabi ko. Talagang may nakita akong halimaw sa lumang bahay sa isla. Kaya nga napasigaw ako sa takot. At nagyaya agad ako sa'yo na umalis na tayo dito sa isla. Kaya natangay naman kagad ako dahil sa pagkataranta at takot mo. Napasunod akong tumakbo sa'yo palabas ng bahay. Kaya hindi ko nakita ang kinatatakutan mo. Ikaw tao lang yung nakita ko, hindi naman ako matatakot. Dalawa tayo. Malamang wala tayong laban sa halimaw. Naniniwala ako may nakita kang kakilakilabot na anyo sa isla. Eh ano naman ang bali natin kung nagbabalat kayo lamang yun para manakot? Yun ang hindi ko naisip. Mabuti pa, magbalik tayo sa isla. Malapit na tayo sa daungan ng mga bangka. Para naman di masayang lakad natin. Eh, sa ibang pagkakataon na. Rhea, Payag akong bumalik tayo doon sa isla. Pero magsiguro tayo. Siguruhin natin na meron tayong laban sa halimaw. Ano? Walang halimaw sa isla? wala. Wala, Myra. Ilang hayop gubat lang yung nakita namin doon ng asawa mo. Tama. Walang dapat katakutan sa isla. Sabihin niyo yan kay Nana Ima. Eh mamaya na, abala pa siya. May ginagamot siyang ilang pasyente. Myra, walang panganib sa isla. Kaya nga babalik kagad kami doon. Baka pwede na akong sumama sa inyo. Ay, hindi. Wag, Ha? wag. Kung wala namang panganib sa isla, bakit hindi? Myra, sisiguruhin muna namin ni Rhea na walang mabangis at makamandag na hayop gubat sa isla bago ka namin isama doon. Wow! Ang ganda naman ng islang to! Dito sa Maynila, ah. Ganda nito! Walang ganito sa Maynila. Kaya samantalahin natin mag-enjoy sa outing natin. Oo nga! Sabi ko na nga yun eh. Ay, sinayaw na pala. May lumalabas sa talahiba ng isla! Lubang na agdas at nababalot ang ating ulo at buong katawan. Nakakagilabot! Halimaw! 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 Okay itong mga baril na nabili natin dito sa gun store. Sakto lang natigisa tayo, Andrew. Mabuti na lang hindi sumama si Myra sa pagpunta natin dito sa bayan. Di ba natin papaalam sa asawa mo yung tungkol sa mga sandatang ito? Hindi. Baka matakot pa siya kapag nakita mga ito. Bahala ka. Ngayon may kargada na tayo. Pwede na tayong magbalik sa isla. Anytime. Babalik tayo doon. Kahit pa may napabalitang may ilang turista ang nakakita ng halimaw sa isla. Myra, kung hindi lang abala ko sa panggagamot ng ilang pasyente, hindi ko sana papayagan ng asawa mo at ang inyong kaibigan na magbalik sa isla. Wala naman daw ang panganib sa isla. Hindi ako naniniwala roon. Nana Ima, Dahil hindi isang tao, marami na ang nagpatotoo na may halimaw sa isla. ay, balita nga hong kakilakilabot ang anyo ng halimaw na nasa isla ng mga ninuno ni Andrew. Malamang na pumapatay yun ng tao. Tatawagan ko si Andrew para pauwian agad sila dito ni Rhea. Dapat. Dahil baka sa muling pagtungtong nila sa isla, mapatay na sila ng halimaw. Andrew, Alis na tayo, Rhea. Talasan natin ating pakiramdam. At siguruhin natin nakahanda ang ating mga sandata. pagtungtong pa lang natin dito sa isla, hawak ko na ang baril ko. Tao man o halimaw ang matake sa atin. Paputukan ka agad natin. Oo. Ha, Ano? Rhea, May kumalas ko sa likod ng malaking bato doon sa di kalayuan. sige. Doon natin itutok ang mga baril natin. Okay. Sino ka man na nasa likod ng malaking bato? Lumabas ka! Walang lumalabas. Kapag hindi ka lumabas, papuputukan ka namin! Baka naghihintay ng pagkakataon yung halimaw. Naatakihin tayo. Pagbilang ko ng 3, magpapaputok na kami! 1! 2!
Lalabas na yata yung halimaw. Tatlo! Ano? Ay, unggoy! Unggoy lang pala yung nasa likod ng malaking bato. Pasalamat siya, hindi siya tinamaan nung magpaputok ka. Sayang yung mga bala natin sa kanya. Di pa naman tayo nakapagpadala ng mga reserbang bala. Magpalit kaya tayo ng kargada. O, sige. Sa susunod, di na ako mag-aaksaya ng mga bala. Tayo na, Rhea. Ay, malapit na pala tayo sa lumang bahay. Teka, sandali, Rhea. Bakit? May papel sa harap ng lumang bahay. Oh, wala yan nung una tayong pumunta dito ah. Kukunin ko. May nakasulat sa papel. Babasahin ko. Andrew, Umalis ka rito. Iwan mo ang islang ito. Umalis ka agad para hindi ka madamay sa sumpa ng islang ito. Angel. Uncle Ayong. Oy, para sa'yo pala talaga yung sulat na yan eh. Oo, Rhea. Sulat ito ng uncle ko para sa akin. Narito sa isla ang tiyo mo. Sumulat siya para bigyan ako ng babala. Bakit kaya? Nasaan siya? Hindi ko alam. Anong meron sa islang ito? Para paalisin ka kaagad dito ng uncle mo. Malalaman natin. O ano? Paano? Aalis na ba tayo rito? Hindi. Ha? Ano man ang misteryo na nakatago dito sa islang ito? Aalamin natin. Ikaw ang bahala. Tayo na, Rhea. Ano man ang mangyari, nasa likod mo ako. Hanapin natin ang uncle ko. Uncle! Uncle Ayong! Uncle, nasaan ka? Uncle Ayong! Uncle! Uncle Ayong! Uncle! Uncle! Andrew! Bakit, Rhea? Lumabas sa likod ng puno. Parang hukluban na naaagnas at nababalot ng agiw ang ulo at buong katawan. Rhea, nakakakilabot ng kanyang anyo. Ang halimaw! Parang hindi siya nagbabalat kayo lamang. Totoong halimaw yan! Rhea, paputokan natin siya! Oh! Di mo siya tinamaan, Andrew. Tumatakas siya. Ano, ahabunin ba natin? Oo, Rhea. Habulin natin ang halimaw. Tagtarin natin siya ng mga bala. Patayin natin ang halimaw! Sige, Rhea. Paulit-ulit natin paputokan ang halimaw riyan. Oo! Tutusin natin mga bala sa katawan niya. Andrew! Teka! Ha? Naubusan na ako ng bala. Ako rin. Ubus na din ang bala ko. Hindi natin tinamaan yung halimaw. Takasan niya tayo. Nawala siya sa talahiban. Natakot sa atin. Natakot kaya siya o nagtatago lang? O naghihintay ng pagkakataon sa lakayin tayo? Andrew, tagilid tayo. Malamang makapangyarihan yung halimaw. Wala tayong kalaban-laban sa kanya. Mabuti nakabalik kayo na buhay, Andrew. Nanay Ma, babalik po kami sa isla. Umuwi lang ho kami para kumuha ng mga bala. Huwag. Huwag na kayong magbalik sa isla. Pero nandun ho ang uncle ko. Kaya lang di lang ho namin nakita. Sulat lamang niya nakita namin. Malamang na disgrasya na ang tiyuhin mo, Andrew. Yun yung aalamin namin. Kung buhay pa ang uncle ko, tutulungan namin siya. Ililigtas ho namin siya sa halimaw. Nanay Ma, huwag niyo na lang pong ipaalam kay Myra. Paglabas ng asawa mo sa banyo, malalaman niyang umuwi na kayo. Hindi na po kami magpapakita sa kanya. Pagkakuha ho namin ng mga bala, babalik agad kami sa isla. Huwag niyo na lang pong mabanggit kay Myra. Andrew,
isang malaking kamalian na magbalik pa kayo sa isla. Kapag nagbalik pa kayo roon, para kayong nagpakamatay. Madali ka, Rhea. Andrew, puti hindi na malaya ni Mayra nagbalik tayo. Dumating at nakaalis tayo. Naliligo siya. Sana nga, huwag nang sabihin sa kanya ni Nanay Ma. Tutol na tutol yung matandang albularya na magbalik tayo doon sa isla. Hindi niya tayo mapipigil. Para hanapin natin at tulungan at iligtas ang uncle ko na nandun sa isla. Oo nga eh. Mga kaibigan, Andrew, parak! Huwag natin iparata sa kanya na may baril tayo. Okay, natatakpan naman ng jacket yung mga baka na nakasukbit sa likuran ng pantalo natin. saan ang lakad niyo? Sir, magbabangka lang po kami ng kaibigan ko. Oo, ayun o yung bangka na nirentahan namin oh. Mag-ingat kayo ha. Huwag kayong lalapit o tutungtong sa islang yon. Oo, sir. Balitang may halimaw na lumilitaw doon sa islang yon na itinuro ko sa inyo. Oh. Halimaw, nakakilakilabot daw ang anyo at pumapatay ng tao. Andrew, sabi nung parak, pumapatay daw ng tao yung halimaw doon sa isla. Hindi ako natatakot, Rhea. Ako rin. Kargado mga baril natin. At may dala pa tayong mga reserba na bala. Kapag nakaharap ulit natin ng halimaw na yon, sisiguruhin ko matatagtad ng balang katawan niya. Oh, cellphone mo. Si Myra. Hello? Myra? Andrew! Sabi ni Nana Ima, umuwi na daw kayo ni Rhea dito kanina. Pero umalis din daw kayo kaagad para magbalik sa isla. Myra? Kung namalayan ko lang ang pag-uwi ninyo kanina, hindi ko kayo papayagang magbalik dyan sa isla. Kailangan namin bumalik, Rhea. Nandun ang uncle ko. Huwag na kayong tumuloy doon. Andrew, Malapit na kami sa isla. pakiusap na Sige na. Mamaya na tayo mag-usap. Pagbalik namin ni Rhea dyan kina Nanay Ma. Pero Andrew... Sige na. Andrew, Nagpatay na ako ng cellphone. Para hindi na tayo maabali ni Myra sa gagawin natin na pagpatay sa halimaw dun sa isla. Nana Ima, Mahirap paliwanagan ang asawa mo, Myra. nagpatay na po siya ng cellphone kaya hindi ko na siya matawagan para pabalikin dito. Pareho sila ng kaibigan yung tomboy. Para silang mga gamo-gamo na sumugba sa apoy. Baka may alam mo kayong paraan para pabalikin dito sina Andrew at Rhea. Ginawa ko na ang lahat ng nalalaman ko. Ang lahat ng paliwanag at babala kay Andrew. Para wag na siya magtungo sa isla ng kanyang mga ninuno. Pero matigas ang desisyon niyang iligtas ang kanyang tiyuhin. Pagbalik ni Andrew, aawayin ko talaga siya. Iyon, ay kung makababalik pa siya, Myra. Nana Ima, Ang alam ko, ang sino man tumuntong sa islang na may kaakibat na sumpa, ay hindi na nakakalabas doon ng buhay. Nandito na tayo sa dalampasigan ng isla. Ba na tayo sa bangka, Rhea. Ihanda na natin ang ating mga baril. okay. Doon na tayo dumiretso. Sa kung saan natin nakaharap ang halimaw. Kung nagtatago man doon ng halimaw, palilitawin siya ng mga bala ko. Andrew! Nasa bukanan ng talahiban ng halimaw. Anong ginagawa niya? Parang tinataboy niya tayo paalis ng isla. Kuntiryahin natin siya, Rhea. Okay! Paulan na natin ng mga bala ang halimaw. ano ho ito, Nana Ima? Sulat? Oo, Myra.
Sulat daw ito para kay Andrew ng kanyang tiyuhin na nakuha niya sa isla. Ipinakita niya sa akin kaninang dumating sila ni Rhea. Para wag ko silang pigilan sa balak nilang pagbalik sa isla. Naiwan ni Andrew. Kaya eto, ipinakita ko sa iyo. Basahin mo. Oh, Andrew, umalis ka rito. Iwanan mo ang islang ito. Umalis ka agad para hindi ka madamay sa sumpa sa islang ito. Uncle Ayong. Maliwanag ang nasa sulat na yan, Myra. May kaakibat na sumpa sa islang pinuntahan ng asawa mo. Nanay Ma. Ano man ang sumpang yon, natitiyak ko, kakilakilabot. At malamang humantong sa isang malagim na kamatayan. Madali ka, Rhea! Oo! Sa lugar na ito natin nakitang tumakbo ang halimaw matapos natin paputukan. Nawala siya. Malamang nagtago siya sa paligid. Hanapin natin! Ha? Andrew! Bakit? Tingnan mo. May mga patak ng dugo sa lupa. Ha? Ibig sabihin, tinamaan natin ang halimaw. Nasugatan natin siya. Pero nakapagtago siya. Andrew, narinig mo yun? Oo, Rhea. Ungol ng halimaw. Doon. Doon sa malaking bato. Doon ko naririnig. Kung saan patungo doon yung mga patak ng dugo sa lupa. Samantalahin nating nasugatan natin ang halimaw. Paikutan natin ang malaking bato. Diyan ka sa kaliwa, Rhea. Okay. Surpresahin natin ang halimaw. Andrew! Ang halimaw! Nakita ko, Rhea! Sugatan siya nakabulakta dito sa likod ng malaking bato. At malubha ang kanyang tama. Oh, sumisil niya sa'yo. Parang may gusto sabihin. Malamang, pinatay ng halimaw na ito ang uncle ko, Rhea. Malamang nilamon niya ang uncle ko. Iirin siya. Ikaganti ko sa Uncle Ayong. Buhay ng Uncle Ayong ko ang inutang mo. Halimaw ka. Buhay mo rin na magiging kabayaran! Mamatay ka, halimaw! Mamatay ka! Andrew! Tama na! Pabayaan mo ko, Rhea! Uubusin ang bala ng barilo ko sa katawan ng halimaw na yan! Maraming bala mo na naglago sa katawan niya. Umaagos na yung dugo sa bawat sugat, oh. Hindi na siya makagulapay. Mamamatay na yata siya. Oh, parang may gusto siyang sabihin sa'yo. Halimaw ka! Nasaan ang uncle ko? Anong ginawa mo sa kanya? Nasaan ang uncle ko? Andrew! Tumirik na yung mga mata ng halimaw. Oh, ayan. Hindi na siya gumagalaw. Hindi na humihinga. Nanay Ma, nakikiusap po ako. Nagmamakaawa sa inyo. Gumawa ho kayo ng paraan para makaligtas sina Andrew at Rhea sa sumpado sa isla. May Parang awa niyo hangganan ng karunungan ko bilang albularya, Myra. Wala kayong silbi! Myra! Kung wala kayong maitutulong para mailigtas ang asawa ko, hihingi ako ng tulong sa iba! Kahit kaninong albularya ka lumapit, walang maitutulong sa asawa mo at sa kaibigan nyo. Kahit kanino lalapit ako, hindi ko magagawang maghintay na lamang na mapahamak ang asawa ko! Diyan na kayo! Myra! Saan ka pupunta? Myra! Wala dito sa atik ng lumang bahay si Uncle Ayong. Andrew, halos baligtarin na natin itong buong lumang bahay. Naisa-isa na natin buksan ang bawat kwarto. Pero hindi natin matagpuan yung uncle mo. Uncle Ayong! Uncle! Di kaya, totoo yung duda mong nilamon na siya ng halimaw? Oh,
Bakit natigilan ka? Rhea, may sulat sa sahig. O hindi natin napansin kanina pumasok tayo dito. Nakatutok kasi dahil sa paghahanap sa uncle ko. Teka, kukunin ko. Nakasulat na naman yan ang uncle mo. Siguro nga. Eto, kapareho nagsulat kami ito ni uncle. Oh, basahin mo na yung hawak mong sulat. Teka, Rhea. Ano itong nangyayari sa akin? Ano itong nararamdaman ko? Parang nag-iinit ang mukha ko at buong katawan ko. Parang umuurong ang dila ko. Parang nauutal ka nga. Rhea, ano itong tumutubo sa mukha ko? At dito sa leg ko. Ano yan? Sa mga braso ko at kamay ko. Agiw! Oo! Tinutubuan ng agiw ang ulo at buo mong katawan. Hindi. Makapal na mga agiw! Nakakapangilabot ang nangyayari kay Andrew. Tinubuan siya ng agiw sa buo niyang katawan. Ay, umuurong ang kanyang dila. Para siya nagiging hukluban. Kailangan makalayo agad ako dito. Baka madamay ako sa kakilakilabot na nangyayari kay Andrew. Ay, ano itong nangyayari sa akin? Ano itong nararamdaman ko? Nag-iinit ang buong katawan. Parang umulong ang dila ko. Andrew! Tinutubuan rin ng agiw ang mukha ko! Ang buong katawan! Makapal na agiw! Kapitan, para mo ng awa. Huwag kang umiyak. Hindi mo kailangan makiusap. Naparito ako sa presinto dahil hindi ko na alam kung kanino ako hihingi ng tulong. Tungkulin naming mga otoridad na gamparan ng aming tungkulin. Nasa panganib ang buhay ng asawa ko at ng kaibigan namin. Tutulungan namin sila. Naroon po sila sa isla na may sumpa. Pupunta kami roon ng aking mga tauhan. Salamat Panatag po, mo ang loob mo. Kapitan. Magmadali po kayo, Kapitan, bago maging biktima ang asawa ko at ang kaibigan namin ng halimaw sa isla. Andrew! Huwag tayong matakot, Rhea. Alamin natin kung anong misteryo at lagim na nangyayari sa atin. Patuloy na inutubuan ng agiw ang buong katawan. Patuloy na umuurong ang ating mga dila. Babasahin ko ang sulat ng angker ko. Andrew. Kapag may tumubong mga agaw sa mukha mo at sa buong katawan mo, kapag umuurong na ang iyong dila, nagmumukha kang hukluban at parang naagnas ang iyong katawan, palatandaan yan na hindi ka na rin nakaligtas sa sumpa. Magiging halimaw ka rin tulad ko. Hindi ka na makapagsasalita kapag nahuli na ang lahat. Kaya kung may pagkakataon pa, umalis ka agad sa isla bago ka kapitan ng sumpa at bago ka maging halimaw. Ano? Rhea,
huli na ang lahat para sa atin. Pareho na tayong kinapitan ng sumpa. Ang limaw na pinaril at nabatay mo. Oo, siya at wala nang iba ang aking Uncle Ayong. Nagiging parang ukuluban na tayo ng Agnes. Agnes. Mga nila natin. Tuloy na tayong nagiging halimaw. Men, narito na tayo sa isla. Sa islang balitang pinamumugaran ng halimaw. Sige, bumaba na rin kayo sa bangka. Hanapin natin dito ang asawa at kaibigan ng babaeng humingi ng tulong sa presinto. Alisto kayo. Talasan niyo ang inyong mga mata. At ihanda ang inyong mga sandata. Baka sa paghanap natin, makainkwentro natin ang halimaw. Kapitan! May lumabaso sa taliban sa di kalayuan! Dalawang ilan ang kinakilabot ang anyo. Oo nga po! Nagpapalot ang agawang kanilang ulo at katawan. Kapitan! Parang mga hukluban. Parang mga naagdas. Kapitan, papalahan na sila! Men! Sir! Huwag nating hayaang makalapit sa atin ang mga halimaw! Bago tayo atakihin, Manda kayo, dali! paulan na natin sila ng mga bala! Dalawang halimaw ang napatay namin ng mga tauhan ko sa isla. Hindi niyo nakita ang asawa ko at ang kaibigan namin, Kapitan. Hindi. Malamang na hindi na kailanman makababalik ng buhay ang dalawang kasama mo, Myra. Bakit niyo nasabi yan, Nanay Ma? Malakas ang kutob ko bilang albularya. Ang dalawang halimaw na napatay ng mga pulis ay walang iba kundi ang asawa mo at ang kaibigan niya. Hindi! Naging mga halimaw sila dahil kumapit na sa kanilang pagkatao ang sumpa na bumabalot sa isla. Hindi! 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 Ipagdasal natin na sana'y wala nang sumunod na madamay sa sumpa upang hindi na muling magkaroon ng halimaw sa isla. Subalit walang paraan upang maging karaniwang tao ang isang halimaw. Dito natatapos ang ating 10 na kwento sa linggong ito na pinamagatang Halimaw sa isla. Sa isa na naman, gabi